binaba ng kapitbahay mong tindahan yung mga presyo ng mga paninda niya. Ang tanong, anong gagawin mo? Ibababa mo rin ba yung mga presyo ng paninda mo o magi-stick ka sa kung ano yung mga totoong presyo ng paninda mo kung saan ka kikita talaga? Mga kanegosyo, ayan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to at makinig ka na mabuti dahil merong kang mapupulot na aral dito. Sisiguraduhin ko yan sa'yo. Mga kanegosyo, yang ganyang klase ng senaryo dito sa tindahan ko ay pangkaraniwan na lang po. Sa totoo lang, kung pupunta po kayo at susubukan ninyong bumili dito sa tindahan ko, ay di hamak na medyo may kataasan po ang presyo ng mga paninda ko kumpara sa mga kalapit kong tindahan. Madalas pinagtatawanan po ako ng mga kapwa ko tindahan dahil medyo may kataasan ng konti yung presyo ko kumpara sa mga presyo ng mga paninda nila sa kanilang tindahan. At madalas rin po na maka-encounter ako ng mga customer na bigla na lang akong tinatalikuran kapag naikumpara nila yung presyo ng paninda ko kumpara sa presyo ng mga suki nilang tindahan kung saan nakasanayan po nilang bumili. Ganun pa man mga kanegosyo, pinapanindigan ko kung ano yung mga presyo na idiniklara ko para sa mga produkto na binibenta ko dito sa tindahan. At ito yung mga rason ko. Meron akong 5 rason. Eto, iisa-isahin ko sa inyo kung bakit. Una, meron akong binabayarang renta buwan-buwan dito sa tindahan. Inuupahan ko lang po ang pinagtatayuan ng aking tindahan. At hindi biro para sa akin yung ganong kalaking halaga para sa isang sari-sari store business. Pangalawa, meron po akong katuwang dito sa negosyo na kinakailangan kong pasahurin na medyo may kalakihang halaga linggo-linggo. At kung iaasa ko sa papiso-piso lang na tubo ng aking sari-sari store business, wala po akong ibang kailangan gawin kung hindi bumilang ng 1 hanggang 2 buwan. At siguradong permanente na pong magsasara ang aking sari-sari store kung iaasa ko sa papiso-pisong kita lang ng aking tindahan. Yung pagkukunan ko ng lahat ng mga kailangan kong bayaran, renta at pasahod sa aking tauhan. Pangatlo mga kanegosyo, kumukonsumo po ako ng kuryente, tubig at internet dito sa tindahan. At buwan-buwan kinakailangan ko rin pong bayaran yan. Or else, matik, putol po lahat ng yan kapag sumablay ako sa pagbabayad. Pang-apat mga kanegosyo, ayokong ubusin ang oras ko at igugol ang buong buhay ko sa isang negosyo na hindi naman ako magpo-profit. Alalahanin nyo mga kanegosyo, bilang isang sari-sari store owner, servant po tayo ng ating mga kanya-kanyang customer. Tagapagsilbi po tayo sa ating mga customer. At bilang isang sari-sari store owner, obligasyon po natin na makapag-provide ng isang maganda at maayos na serbisyo sa ating mga parokyano para sa mga pang-araw-araw po nilang pangangailangan galing dito sa tindahan natin. And you have to keep in mind na ang isang taga-silbi ay kailangan sumasahod din. Kaya kung hindi kayang bayaran niyang negosyo mo ang araw-araw na pagsisikap mo, pagpupursige at ang mga sakripisyo mo sa araw-araw ng pagbubukas at pagsasara ng negosyo mo, my big advice to you, my fellow business owners, ngayon pa lang mag-isip ka na. Dahil baka naman kailangan mo nang itigil yung negosyo mo dahil hindi ka na kumikita, puro abono ka pa. Kung ganyan na ganyan mismo ang mga nangyayari sa tindahan mo araw-araw, siguro ka negosyo, ito na mismo yung tamang panahon para palitan mo naman yung sistema mo at aralin mo na mabuti yung mga nangyayari sa negosyo mo. Alam mo ka negosyo, sa totoo lang, real talk ha, mas marami pang pera yung mga tambay dyan sa kanto nyo kumpara sa'yo. Pang-5, mga kanegosyo, hindi po ako grocery store or wholesaler. Alam nyo, nung unang beses na itinayo ko po itong tindahan ko, nung nagsimula ako, maliwanag na maliwanag po sa isip ko na ako po ay isang retailer at hindi wholesaler, hindi grocery store kung saan kumukuha ng mga produkto yung mga kapwa ko tindahan. Hindi po ako ganon. Retailer po ako, tingi-tingi po ako. At normal lang sa isang retailer na medyo may kataasan ng bahagya yung mga presyo na kinakailangan kong ibaba sa mga customer ko.
Kasi yun ang normal ka negosyo. Pero kung may plano ka na gusto mo ikaw ang maging pinakamababang presyo diyan sa lugar na nasasakupan ng tindahan mo, you have to keep in mind ka negosyo na dapat ikaw ang maging pinakamalaking tindahan diyan sa lugar na ginagalawan ng tindahan mo. At alam nyo mga kanegosyo, ang isang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga sari-sari store owners is yung pinipilit po nilang isagad pababa yung mga presyo ng produktong binibenta nila. Sa puntong hindi na neto kayang isustain yung pag-ikot ng negosyo. Kaya ang nangyayari, imbis na kumita at dumami yung mga paninda mo, magbunga lahat ng pinaghirapan mo sa negosyong pinapatakbo mo, mas lalo ka lang pong nahihirapan at mas lalong nababaon na sa kalaunan ay nagsasara rin po yung sinimulan mong negosyo. At alam nyo yung pinakamasakit na nangyayari mga kanegosyo, yung actual na nangyayari sa mga ganyan. Kapag ka naupo ka at sinimulan mong pagmasdan yung mga laman ng paninda mo, yung laman ng tindahan mo, yung sinimulan mong punong-punong laman ng tindahan, ang sakit sa kalooban tignan, ang sakit sa kalooban pagmasdan na parang sobrang konti na lang ng laman ng tindahan mo dahil unti-unti nang nababawasan yung mga paninda mo. Dapat nga, mas lalo pang dumadami at lumalago yung tindahan mo pero sa hindi mo malamang kadahilanan, bakit parang pabawas yung mga paninda mo tapos kakarampot na lang yung pera na hawak-hawak mo sa mga kamay mo. 'Di ba? Ang sakit sa kalooban yan kanegosyo dahil lang mali yung sistema na ginagawa mo sa pagpapatakbo ng negosyo mo. Mga kanegosyo, sana po meron kayong natutunan dito sa pinag-usapan natin ngayong araw na to. Sana nabuksan ko yung isip mo na baka sakali nandun ka sa sitwasyon na pinag-usapan natin ngayon at hindi pa naman huli ang lahat para buguhin mo, para ayusin mo yan. Sana ka negosyo, maging wise po tayo sa pagpapaikot ng ating negosyo, sa paghawak ng ating mga pera. Dahil alam ko, hindi naman biro yung pinagdaanan mo. Maipon lang yung perang pinangpundar mo diyan sa kasalukuyang negosyo mo. Okay? So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo. Please support my YouTube channel, pa-subscribe na po at follow nyo rin ako sa aking FB account. Okay? Maraming salamat po mga kanegosyo. Kita-kita tayo ulit.